Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 7. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututunan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay bilang tanda ng pananampalataya. Para sa mga layuning pampagkatuto, una, natutukoy ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Pangalawa, napatutunayan na ang pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay ay katangian ng tao bilang espiritual na nilalang na may pakikita sa paglilingkod sa kapwa at pagkiling sa kabutihan. Para sa lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo, ito ay ang pananampalataya. Para sa unang bahagi ng pagbabalik tanaw sa nakaraang aralin, basahin ng mabuti ang mga pahayag tungkol sa wastong pamamaraan ng pakikipagdialogo sa kapwa gamit ang social media. Hanapin sa kahon ang katumbas na pamamaraan nito. Una, ito ay nagpapakita ng pag-unawa at pagkalinga sa kapwa. Sa pagtanggap sa damdamin at pananaw ng iba, na ipapakita ang pagrespeto at pagpapahalaga sa pagkatao. Pangalawa, sa pamamagitan nito, hindi tayo madaling malilinlang sa maling impormasyon at magiging mas matalino sa paggamit ng social media. Pangatlo, ito ay isang fundamental na prinsipyo na nagpapakita ng paggalang sa kapwa sa kabila ng mga pagkakaiba ng mga pananaw at opinyon sa isang issue. Malayang makapagpapahayag ng saloobin nang hindi tinatapakan ang dignidad ng kapwa-tao. Pang-apat, ito ay mahalagang paraan sa panahon ng pagbibigay ng impormasyon at siguruhin ang lahat ng iyong ibinabahagi ay may presihan at hindi nakasisira ng dignidad ng isang tao. At panglima, ito ay dapat panatilihin dahil ang bawat isa ay may pananagutan sa bawat post at komento na iniiwan sa social media. Para sa pangalawang bahagi, bibilang ang klase simula 1 hanggang 5 hanggang matapos ang bilang ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na matatapat sa bilang 5 ang sasagot sa tanong. Ano ang ugnayan ng pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa isang maayos at tuwirang pakikipagdialogo sa kapwa gamit ang social media? Ang tanong, paano mo maihahalin tulad ang iyong sarili sa pangunahing tauhan sa video? Ano ang epekto ng mensahe ng video sa pagunlad ng pananampalataya? Sa iyong sariling karanasan, paano mo pinapalalim ang iyong pananampalataya at ugnayan sa Diyos? Para sa isang gawain, basahin ang mga pahayag at ayusin ang mga nakagulong letra. Pagkatapos, iayon ito sa nakasaad na kahulugan. Isulat ang tamang salita sa nakalaang kahon. Ito ay paniniwala at pananalig sa Diyos na umaakay sa isang tao upang sumunod sa Kanya. Ito ay pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at ang pagtugon sa tawag ng Diyos
na may kasamang kapayapaan at kapanatagan sa kalooban. Tumutukoy bilang paniniwala na mayroong malapit na ugnayan sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pananampalataya. Mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Ang pagkakaroon ng isang makabuluhang buhay ay isa sa mga hangarin ng mga bawat individual. Ayon kay Dear Donk noong 2011, isa sa mga salik sa isang maganda at makabuluhang buhay ay ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan na psikolohikal. Kapag ito ay naisakatuparan, ito ay nagbibigay ng motibasyon sa kilos ng tao patungo sa pagpapalakas ng kanilang kagalingan na magbibigay daan sa pagkakaroon ng isang makabuluhang pamumuhay. Sa kabilang banda, sa usapin ng pananampalataya, ang daan patungo sa isang makabuluhang buhay ay ang mamuhay kasama ang Diyos. Isang proseso ang pagkakaroon ng matibay at malalim na ugnayan sa Diyos. Paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Una, regular na panalangin. Ang tahimik na oras ng pagninilay ay nagbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa Diyos at pagninilay sa kanyang mga mensahe at kalooban. Pangalawa, regular na pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan. Isang pangunahing paraan upang makilala at maunawaan ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga kwento, aral at talata, mas nakikilala ng mga individual ang Diyos. Ang pagninilay sa mga partikular na talata ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas malalim na maintindihan ang mensahe ng Diyos at kung paano ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Makatutulong din sa pag-unlad ng sarili ang mga kwento, aral at talata o berso na nagbibigay ng inspirasyon na maaaring magamit tungo sa makabuluhang buhay. Ikatlo, palagi ang pagdalo sa misa o serbisyo. Nakapagbibigay ito ng pagkakataon para sa pagsamba, pakikinig sa salita ng Diyos, at pakikipag-ugnayan sa komunidad ng pananampalataya. Ang pagsali sa simbahan ay maaaring makapagdulot ng positibong pagbabago sa mga buhay ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain at paglilingkod sa simbahan, maaaring mapalakas ang kanilang espiritualidad, moralidad, at pakikisama sa komunidad. Pagtulong at paglingkod sa kapwa. Ang mga paniniwala tungkol sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa ay nakasalalay sa isang fundamental na pakiramdam ng espiritual na pagkakaugnay. Ang espiritual na ugnayan o spiritual connectedness ay tumutukoy bilang paniniwala na mayroong malapit na ugnayan sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pananampalataya. Dahil dito, mas nagkakaroon ng mas makabuluhang buhay ang isang tao. Kapag nauunawaan ng mga tao na ang kanilang kapalaran ay may kaugnay sa kapalaran ng lahat ng iba, ang kanilang saloobin ay nagbabago mula sa pagiging mapanakit, kompetisyon, o walang pakialam patungo sa pagiging maunawain, maawain, at may pag-aalala. Ang mga gawaing nabanggit ay ilan lamang sa mga paraan ng pagpapatibay ng ugnayan sa Diyos tungo sa isang makabuluhang buhay. Hindi ito limitado sa mga bagay na nakasanayan na ng mga individual. Patuloy itong nadadagdagan at nagbabago ayon sa kaangkupan ng sitwasyon. Para sa unang gawain, ito ay ang punla ng pagpapatibay. Ilagay sa mga punla ng halaman o puno ang iyong mga sariling gawain upang pagtibayin ang ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Bilang mga pamprosesong tanong, ano ang epekto ng mga gawain ito sa pagkakaroon ng ugnayan mo sa Diyos? Gaano kadalas mo isinasagawa ang mga ito? Ano ang maaaring hadlang ang iyong kakaharapin sa pagtupad ng mga gawain ito? Para sa susunod na gawain, ito ay biyahe tungo sa isang makabuluhang buhay. Gamit ang roadmap, itala ang potensyal na uri ng buhay
na maaari mong matamasa kapag ang iyong mga paraan na pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos ay mahusay na isinasagawa. Halimbawa, matibay na relasyon sa loob ng pamilya. Ilang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang ugnayan ng pagkakaroon natin ng malalim na ugnayan sa Diyos upang makamit ang isang makabuluhang buhay? Pangalawa, ano ang potensyal na hamon o hadlang na maaaring makasagabal sa pagtamasa ng isang makabuluhang buhay? Makabuluhang buhay bilang espiritual na nilalang. Nabanggit sa unang talakayan, ang pagpapatibay sa ugnayan ng Diyos ay isang proseso. Kasabay ng prosesong ito, napalalalim at napalalakas ang koneksyon ng isang tao sa kanilang espiritual na pananampalataya. Ayon kay Cottingham, ang buhay ay may kahulugan dahil ito ay isang buhay na may ganap na pagpapakumbaba at pagmamahal sa tao, at sinasabi na ito ay susi sa isang makabuluhang buhay ng bawat isa. Nagsisilbi itong paalala ng pagpapatibay ng ugnayan sa Diyos ay hindi lamang limitado sa personal na paglalakbay. Ipinapakita rin ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at pagkiling sa kabutihan. Sa pamamagitan ng paglilingkod, ang isang tao ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalay ng kanilang sarili para sa ikabubuti ng iba. Pinapakita rin ito ang pagiging tapat sa pananampalataya ay ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ang isang tao ay nagiging halimbawa para sa iba. Ang kanilang mga gawa ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na gumawa rin ng kabutihan, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa komunidad. Ang malalim na ugnayan sa Diyos ay nag-aakay sa isang tao na mamuhay ayon sa mga moral at etikal na pamantayan. Ang mga aral mula sa kanilang pananampalataya ay nagiging batayan ng kanilang mga aksyon at desisyon na nagpapakita ng kanilang pagkiling sa kabutihan. Ang isang espiritual na tao ay nagpapakita ng integridad, katapatan, at paggalang sa kapwa na siyang pundasyon ng kabutihan. Sa pagtalima sa mga espiritual na katangiang ito, nauhubog ang isang tao bilang kawangis ng Diyos na magbigay daan sa isang makabuluhang buhay. Ang mga espiritual na katangiang ito ay ang mga bertud o kabutihang asal na tutulak sa tao na mamuhay ayon sa mga aral at halimbawa ng Diyos. Bilang gawain, narito ang spirituality card. Punan at kumpletuhin ang spirituality card na naglalaman ng iyong personal na impormasyon at mga gawi upang maipakita ang paglilingkod sa kapwa at pagkiling sa kabutihan. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.